Kasi kung seryoso yan sa economic progresibong bukas, di ba yan ang sinasabi niya, dapat matagal niya lang nilinis etong gabinete niya at inuna niya na sana si Bersamin na ngayon, nagdadadakdak ngayon, mga kababayan, si Bersamin at bakit ka mo nagdadadakdak dyan? Okay? Tinitira niya, although nagbanggit kasi si Atty. Vic Rodriguez na kahit magpalit-palit pa ng mga cabinet secretaries, ang problema ay si Bangag Jr. mismo. O, di ba? Ano ang sabi ni ano dyan? Ano ang sabi ni... tingnan natin to ha. Parinig ko lang to sa inyo. I think, here we go. Okay? Ito ang sabi niya. Kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng departamento, ang problema, ikaw mismo. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Huh? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. Wala naman to kwenta. Alam mo, dala si Atty. Vic, nag-iingay lang daw, ganun-ganun. Yan po ay kasinungalingan. Okay? Dahil yung mga statement ni Bersamin, pasalamat na nga lang tayo, si Vic Rodriguez ay nilisan yung mga demonyo niyang dating kasama. Naalala niyo ba yung Sugar Order number 4? Diba? Diba? May lumabas sa Sugar Order number 4. Sugar Regulatory Administration or SRA noong August 2022. Diba? Para dun sa pag-import nitong 300,000 metric tons na asukal, 'di ba? Para daw matugunan yung problema natin sa asukal, 'di ba? Anong ginawa doon? Nagkaroon ng problema na binawi ng Malacanang atong Sugar Order number 4 kasi daw hindi ito inaprobahan ni Bangag Jr., 'di ba? Tapos later on, mga palangga, ano nangyari doon? Pinatawag si Atty. Vic Rodriguez, 'di ba, sa Senate. At itong Sugar Order number 4 na ito ay nung panahon ni Vic Rodriguez, at least yan ay pinahuli niya yung mga smuggler. Naalala niyo, balikan niyo yung mga balita. Pinahuli ni Vic Rodriguez yung mga smuggler, 'di ba? Nag-resign pa nga yung mga tao doon eh, nakalimutan ko na yung pangalan. Okay? Mga pangalan doon ng I think si DA Undersecretary Sebastian, 'di ba? Tapos ano ginawa ni Lucas Bersamin? Nung siya ay nag-resign na nga si Atty. Vic dyan, di ba? Dahil alam niyo na yan, nasa book ni Atty. Vic Rodriguez yan. I hope meron tayong kopya nito, ano? Okay? Andyan lahat ang kwento, ng totoong kwento, mga ebidensya ni Atty. Vic Rodriguez. So ano naging papel ni Bersamin? Si Bersamin, ano ang nangyari kay Bersamin? Hindi ba, mga palangga, wala pang sugar order, yung number 6 naman, ay nakapasok na itong mga asukal, mga illegal na inimport ng 3 company, Sukden Philippines, si Escaler, di ba? So, nakapasok na yung mga asukal, bago pa man, di ba? Bago pa man pinirmahan yung Sugar Order number 6 na yon sa panahon ni Bersamin, ay nakapasok na yung mga asukal. Kaya sabi nga ni Ontiveros dyan, o tignan mo si Ontiveros, ito ay state-sponsored. Ito ay smuggling. At ito, mga kababayan, ay pinapayagan ni Bangag Jr. Dahil ito ay what? Ito ang business ni Bangag Jr. Ang smuggling. So ngayon binabatikos ni Bersamin, si Atty. Vic Rodriguez, palibasa, bawat galaw ni Bersamin, mga kababayan, ay utos ni Lisa Tanas. Naalala niyo yon? Ngayon, naalala niyo napakaingay ni ni Ontiveros, 'di ba? Na bakit daw itong SRA na ito, Sugar Regulatory Administration, ay hindi pa man lang napirmahan ay dumating na ang mga asukal. Kasi nga ay mga kasabwat ni Lisa Tanas. Naalala niyo ang expose ko, hawak ko yung 2 cheque na binigay kay Lisa Tanas ni Escaler. Okay, hawak ko yung cheque niya na nung campaign period. Yung kanilang ayuda kay Lisa Tanas during the campaign ayuda or campaign fund. I forgot, i-google nyo nga kung nakasama sa report nitong report ni Bangag kung si Escaler ay isa sa mga donors. Hindi ko na-check bago tayo mag-vlog. So ganun pa man, mga kababayan,
itong si Bersamin, talagang ganyan, talagang kakalabanin niya or magsasalita siya ng masama against kay Attorney Vic kasi nakikinabang yung hinayupak na masyondang yan. Di ba? Nakikinabang siya sa state-sponsored smuggling business ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Malinaw po yan, okay? Na nag-import na ng asukal, even mga bigas, bago pa dumating ang Sugar Order number 6. Balikan nyo ang report ni Ontiveros. Pero dahil ngayon tahimik na si Virus, alam nyo na. Dahil ang kamag-anak ni Virus, si Jingay, I think asawa, basta ay appointed na rin ni Bangag. So yan ang tungkol sa Sugar Order, issue na yan, na pinayagan nila, mga kababayan, pinayagan ni Bersamin, ni Bangag Jr. na maipasok ang smuggled goods bago pa man ang mga dokumento. Imagine niyo, di ba? Dumating na bago pa yung official documentation. O, nasa na si Ontiveros? Ang ingay-ingay niya. O, bakit niya panagutin? Bakit niya habulin? Sino, di ba? Sino itong mga taong ito? Di ba? Yung from Thailand sugar doon sa port ng Batangas. That was 2023. Isa yan sa mga in-expose natin dito. Ang dami na kasing issue, hindi natin matatandaan lahat ng, pero yun ang naalala natin, na sa panahon ni Bersamin, sa panahon ni Bangag, hanggang ngayon, ay talagang pumapasok ang mga illegal na tuniladang asukal bago pa dumating ang official document o yung Sugar Order number 6. That was 2023, mga kababayan, dahil ang gobyerno ni Bangag ay what? Smuggling ang kanilang negosyo. Isa sa mga ginagawa nila. Kaya nga si Michael Ma, andyan pa rin. Na even though pinangalanan na isa siya sa mga smugglers. Itanong nyo yan kay Ping Lacson, alam nyo yan. Kaya nga, tumahimik na si Virus dito sa issue na ito. Natuwa na nga tayo dahil wow, at least si Virus ay talagang nagsasalita patungkol dito sa state-sponsored smuggling. Ayun, ang tawag dito, tingnan natin dito. Yeah, All Asian Trade, ito All Asian Trade, Edison Lee Marketing, okay? Yan yung mga companies, All Asian Trade, ayan, Edison Lee Marketing, tsaka Sakden Philippines. Yan yung tatlong yan. Pinakita na natin sa inyo dati yung mga key personalities dyan. Okay? Na si Bersamin, mga kababayan, at si Bangag ay magkasabwat dyan sa Sugar Order number 6 na yan. Ulit-ulitin natin na pinapasok nila ang smuggled goods without proper o without official documentation. So malinaw yan sa sikat ng araw na ginugoyo kayo, ginagago kayo ni Bersamin at ni Bangag. Diba? Kasi sabi niya dito, natin yung article, yun na nga, nabanggit niya pala kanina, gusto doon ni Atty. Vic makipag-away, wala naman nakikipag-away. Diba? Hindi naman nakikipag-away si Atty. Vic, mga kababayan. Okay, sabi ni Gigi De Vega, Ontiveros as a hypocrite at NPA. Ayun na nga. Diba, dapat nga matutuwa tayo kay Virus dahil since birth pa lang yan, anti-Marcos na yan. Pumupunta na yan sa kalsada, nagrarally na yan. Pero walang ginagawa ngayon kasi nga nakikinabang sila kay Bangag Jr. dahil ang Dilawan at Pulawan at ang NPA nagsasanib puwersa na.